Jewel's POV. Jewel's POV. Walang tatalo sa kabog ng puso ni Jewel sa oras na yon dahil sa tawag ng kanyang ama na hindi siya nakasagot agad. Pumunta ka ngayon din dito sa mansyon? Galit pa nitong utos bago pinutol ang tawag. Napapikit siya na mariin at mahigpit na hinawakan ng cellphone. OMG! Mahinang mura niya dahil alam niyang magigisa na naman siya at di niya alam kung paano lulusutan iyon. Kahit ayaw niya magpunta sa mansyon ng ama niya, pinilit niya ang sarili. Sa harap pa lang na malaking gate nangangatog na ang mga binti niya. Kung hindi niya nabungaran si Margie, baka hindi siya ngumiti. Jewel, thank you nga pala at tinawagan mo ang driver. Tukoy nito na naglalasing ito. Pilit siyang ngumiti at tumango lamang. Hindi siya makakibo. Natatakot nga siyang marinig nito ang pinag-uusapan nila ng ama niya. Nandito ng anak mo sa labas. Maanghang bigkas na ni Susan. Agad kumuyom ang kamao niya dahil sa ginang. Naalala na rin kasi biglang usapan nila sa opisina noon. Kinunot niya ang noo at hindi nagyuko. Walang rason para magbigay galang siya rito. Susan, Margie, leave. May pag-uusapan kami ni Jewel. Malamig na utos ng ama niya. At bakit kailangan wala kami? Ayaw mong iparinig ang pag-uusapan ninyo? Bakit? Ibibigay mo ng lahat ng yaman mo sa anak mo sa labas? Galit na tura ng ginang. Di siya umiwas ng tingin nang matalim siyang tingnan ng ginang. Akala ba talaga nito may pakialam siya sa yaman nila? Ama at pamilyang gusto niya at hindi pera. Saan mo ba nakukuha ang pag-iisip na ganyan, Susan? Galit ding tanong ng ama niya. Dad, calm down. Kung dito about sa mana, let mommy stay here then. Hamon ni Margie. Nakagat niya ang labi dahil doon. Tiyak na mas magagalit ang ginang kapag nalaman nito magiging usapan. Tiyak isusumpa siya nito kapag nalaman nito kung bakit nasa apartment niya ang sasakyan ni Anton. Mabigat na huminga na malalim ang ama niya. This is personal. We're family here, Daddy. Pamimilit pa ni Margie. Napangiti siya na mapait. Family? Hindi nga niya ramdam na parte siya ng pamilya. Mas ramdam pa niyang sampit siya dahil yun naman ang totoo. Ano bang kinatatakot mo, Melvin? Kung gusto mong matanggap ko yung anak mo sa labas, huwag kang maglihim sa akin. Matapang na hamon ng ginang sa ama niya. Mas lalo siyang mahihirapan kung maririnig ni Margie ang lahat. Umiikot na ang isip niya sa konong palusot pero duda siya kung maniniwala ang mga to. Fine, let's talk like this as if we're family. Sumusukong bigkas ng ama niya. Inutusan sa rin itong umupo. Gusto nga niyang tumakbo ngunit alam niyang hindi rin siya makakatakas. Nanlamig siya nang bigyan siya ng malamig na tingin ng kanyang ama na tila naalala na kung bakit siya nito pinatawag. Anong ginagawa ng sasakyan ni Anton sa harap ng apartment mo? Walang ligoy at malamig nitong tanong. Ramdam niyang napatigil si Margie at ang mama nito dahil sa tanong na yon pero walang tatalo sa kaba niya. Nanginig ang labi niya at di makasagot. Sasabihin ba niyang asawa niya to pero naghiwalay na sila? Ano? Pinupuntahan ka ni Anton? May relasyon kayong dalawa? Sunod-sunod at nanggagaliiting tanong ng ama niya. Napatayo siya dahil doon ngunit malakas na sampal ni Margie ang natanggap niya. Awang ang labi niyang napahawak sa pisngi niyang namanhid. Pagangat pa ng tingin niya nakita niyang naiiyak na itsura ng kapatid. Traidor ka, Jewel. Alam mong gustong gusto ko si Anton. Galit nitong sigaw sa kanya. Hindi, Margie. Di niya natuloy ang sasabihin matapos lumapit ng ginang sa kanya at bigyan siya na nakasusukang tingin. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Maharot ka rin tulad niya. Singhal nito sa kanya. Hindi po totoo yan. Malakas niyang tanggi. Doon niya nahanap ang lakas ng loob at kahit nangangilid ang luha niya, matapang niyang tinignan ng mga to. Hindi siya papayag na lagi na lang siyang iyahalin tulad sa mama niya. Wala pong katotohanan yan. At wala po kaming relasyon ni Anton. Buo at mas madiin niyang bigkas. Wala naman na talaga silang relasyon ni Anton dahil nakipaghiwalay siya sa lalaki para kay Margie. Pero ang isipin na hindi na to babalik sa kanya ay nagbigay punit sa puso niya. Kung wala, bakit nasa apartment mo ang sasakyan niya? Hamon ni Margie sa kanya. Muli siyang natigilan. Ano ba dapat isagot niya? Para siyang nasa hot seat bigla matapos matantong 3 pares ng matang naghihintay ng sagot niya. Dinig niya ang napatawa na mapakla ang ginang. Hindi ka makasagot. Kasi totoo. Hindi nga po. Di niya mapigil ang sagot na kinalaki ng mga mata nito. Jewel, what's your words? Banta sa kanya ng kanyang ama. Napapikit siya na mariin. Nawawalan talaga siya ng galang kapag kaharap ang mga to.
Pagmulat ng mata, sinalubong niya ang nagsusumamong tingin ni Margie. Nasabi kasi ni Margie na hindi sila engaged at ikakasal sa iba sa Sir Anton. Sinubukan ko lang naman tanungin si Sir kung totoo yun. Hindi siguradong paliwanag niya. Kumuyom ang kamao niya. Pinagsama niya lang naman ang sinabi sa kanya ni Margie at Anton, ngunit natonto niyang totoo nga iyon. Ikakasal nga si Anton at hindi kay Margie. Kailan pa kayo naging close ni Anton? Maiintindihan kong nagpupunta siya sa coffee shop mo, pero hindi sa apartment mo. Dudang bigkas ng kanyang ama. Di niya pinansin ang tanong nito lalo pat naninikip ang puso niya sa katotohanang malabo na talagang bumalik si Anton sa kanya. Doon na lang yata umiikot ang isip niya at wala nang pakialam sa sinasabi ng ama niya. Palalagpasin ko na hindi ka sumipot sa meeting pero hindi ko gustong nakikipagmabutihan ka kay Anton. Galit muli nitong turan ngunit wala na ron ang isip niya. Walang sabi siyang tumalikod, tinakbo ang pinto. Hindi siya lumingon kahit nung tawagin siya ng mga to. Ang laman lang ng isip niya puntahan si Anton at subukan isalba ang kasal nila kahit na nakapirma na siya ng annulment paper. Hindi yata niya kakayaning makasalto sa iba. Walang kwentang pagpapalaya niya lalo pati naman kay Margie ang bagsak nito. Mas mabuti pang kunin niya na lang ito muli kaysa ibigay sa iba. Pero paano niya gagawin yon kung nakapirma na silang dalawa? Ang kinatatakot niya baka ayaw na talaga nito sa kanya at baka mas nagustuhan na nito ang magiging asawa nito. Bit-bit ang pinaghalong takot at lakas ng loob. Dumiretso siya sa mansyon ng mga Montero. Ilang beses siyang nag-doorbell doon ngunit walang nagbukas ng pinto. Anton, mag-usap tayo. Ilang beses na rin niyang tinawag ang pangalan nito, pati ang numero ngunit walang sagot. Nagkapag-asa lang siya na magbukas ng gate at tumarap ang katulong sa kanya. Naku ma'am, wala po si Sir Anton dito. Wala rin po ang iba. Bumalik na lang po bukas. Paliwanag nito. Akmang isasara nito ang gate ngunit hinabol niya ang damit nito. Gulat pa tong lumingon sa kanya. Anong oras po siya babalik? Mamayang gabi pa po. May dinner date po yata siya sa labas. Ngayon kaya baka 10 oras na po ng gabi ang balik niya. Sagot nito dahilan para hayaan niya na tong tumuloy sa loob. Bumagsak ang balikat niya at lalong nalungkot. Malamang na ang bagong fiancé nito ang makakadate. Halos mawalan siya ng pag-asa roon pero hindi siya aalis. Maghihintay siya kahit paabutin siya na madaling araw. Ayaw niyang basta sumuko ngayon dahil baka bukas mas lalong wala na siyang pag-asa. Tiniis niya ang gutom at di talaga umalis. Halos manlamig na rin siya sa hangin nang sumapit na ang gabi. Muntik pa siyang matumba sa harap ng gate, ngunit napatayo siya ng tuwid matapos marinig ang ugong ng 3 sasakyan. Naalerto siya at nabuhay ng loob matapos makita roon ang sasakyan ni Anton. Kahit nahihilo, pilit siyang lumapit doon. Anton! Mahinang bigkas niya nang lumabas ito ng sasakyan. Kita niya ang galit sa mga mata nito, kalakip ng panlalamig. Mahina siyang napahigpit at gusto na lamang yumakap dito. Hindi niya napansin ang 2 kapatid nitong lumabas din sa mga sasakyan. Don't be too harsh on her. Dinig niyang bigkas ni Angeline, ngunit dinig din niya na pinatigil ito ng asawa. Nilabanan niya ang titig ni Anton ngunit umiikot na ang paningin niya dahil sa gutom. Napahawak pa siya sa braso nito na agad naman itong iwinaksi. Anton, don't speak. We're done already, Jewel. Umuwi ka na. Malamig na bigkas nito bago siya nilagpasan. Gusto sana niya tong habulin ngunit nandidilim na ang paningin niya at tayong sigaw ni Angeline ang narinig niya bago siya bumagsak. Anton's POV. Ang harsh mo sa kanya. Simangot na bigkas ni Angeline kay Anton matapos makitang nawalan ng malay si Jewel. Kinunot ni Anton ang noo at hindi ito pinansin. Mas pinagtuunan niya ng pansin sa Jewel na nasa mga bisig niya. She signed the annulment paper already. Technically, hiwalay na kami. Walang rason para mag-usap pa kami. Malamig niyang paliwanag sa mga ito. Oo, pinirmahan niya kasi ito dahil may pirma mo na. Singit ni Aldrin kaya't matalim niya tong sinulyapan. Nagtaas lang to ng kamay na tila sumusuko na. Just saying, bulong pa nito. Anong plano mo sa kanya? Ihahatid mo pa uwi? Tanong ng kanyang kuya, Andre niya. Ano pa nga ba? Hindi matutuwa si Lolo Dante kapag nakita niya si Jewel. Alam mo naman gusto niyang ipakasal si Anton sa isa pang anak ni Melvin Carillo. Singit ni Angeline. Mas lalo pang kumunot ang noo niya dahil doon.
Sinabi nga niya kay Jewel na magpapakasal siya sa iba, pero hindi naman niya gagawin yon. May sarili siyang isip at desisyon. Hindi pwedeng lagi na lang dinidesisyonan ang buhay niya. Let me just handle this. Malamig niya muling turan sa mga to bago nag-march siya papunta sa mansyon. You sure? Are you ready to take the risk once Lolo Dante sees her? Paalala sa kanya ng kanyang Kuya Andre. Pinirman niya ang labi at hindi sumagot sa mga ito. Lagi naman siyang handa. At hindi ba maganda na makita ng mga ito ng lolo niya sa personal? Napangiti siya sa naisip. Di naman niya ipapahamak sa Jewel bagkos gusto niya ipakita sa lolo niya na seryoso siya kay Jewel. You got it bad, bro. May oras pa naman at pwede mo pa siyang iuwi sa apartment niya. Habol sa kanya ni Aldrin. Imbes dingunin ng kapatid, sinulapan niya ang walang mali na si Jewel na buhat niya. Namumutla ang labi nito at halatang pagod ang itsura. Bahagya tuloy kinurot ang puso niya at nakonsensya na pinuntahan pa siya nito imbes na iba ang sumuyo dito. Kaya lang hindi naman niya kasalanan yon. Gusto niyang parindigan ang desisyon at gusto niya ring makita nito ang halaga niya. Maliit siyang napalabi. Tingin niya kasi epektibo ang ginawa niya. Bahagya tuloy siyang natuwa na nandito to ngayon. Kabado nga lang siya ng konti na baka maging tigre to bigla kapag nagising na. Ay, si Mom naghintay pala talaga. Ani ng katulong na sa lubong nila. What do you mean? Tanong ni Aldrin. Kaninang umaga pa po kasi dyan si Ma'am. Sabi ko umuwi na siya pero naghintay po pala. Paliwanag nito. Nagpanteg ang tenga niya at sinalyapan ng katulong. Ibig sabihin hindi pa kumain si Jewel at yun malamang ang dahilan kung bakit ito nawalan ng malay. Why didn't you let her in? Malamig niyang tanong dito. Kita niyang natigilan ng katulong at bahagyang nanlaki ang mga mata. Pero, sir, next time let her in. She's my wife. Matatag at buong loob niyang paalala rito. Napangangatot mukhang di pa makapaniwala. Sinulyapan pa nito sa Jewel sa bisig niya. Once she visits here again, don't make her wait. Serve her as if she were your boss because she is. She is my wife and she has all the rights to come here. May otoridad niyang dagdag na mabilis itong kinatango. I'm sorry sir, hindi ko po alam. Promise po hindi na mauulit. Tarantang pangako nito. Napailing siya at dumiretso na sa hagdan. Ayaw niya mangyari ulit ang nangyari noon. Bahala na rin kung ipagkalat ng katulong ang sinabi niya. Ang importante matrato ng tamang asawa niya. Napangisi siyang muli. Totoo naman, asawa niya pa rin to dahil di naman niya pinroseso ang annulment. Panakot lamang niya yon. Di naman niya alam agad tong kakagat. Missy, you love me that much, huh? Bulong na tanong niya rito na makarating sila sa kwarto niya at ihigato sa kama. Wala naman siyang makuhang sagot dito pero kumpiyansa siyang mahal siya nito. Di naman siya nito hahabulin kung hindi. Sayang nga lang di pa to buntis. Wala tuloy siyang pamikot dito. Anton! Mahinang bigkas ni Jewel. Alerto siyang lumapit dito at tumitig. Akala niya gising to pero hindi naman. Napangiti rin siya sa isiping napapanaginipan siya nito. Ang gwapo ko ba sa panaginip mo? Pangaasar na bulong niya rito. Di naman to sumagot kahit napabuntong hininga na lamang siya. Hindi siya pwedeng maging marupok mamayang magising ito. Dapat may tindig at paninindigan pa rin siya. Hindi pwedeng mas matapang pa to sa kanya kaya lang marupok talaga siya. Hindi niya to iniwan at binantay na lang hanggang sa magising ito. Namumungay ang mga mata ng asawa niya pero nanlaki ang mga yon matapos siya makitang nakaupo sa gilid ng kama. Anton! Bulalas nito. Tumikhim siya at pinanatili ang malamig na tingin. Hurry up! Naghihintay ang driver sa ibaba. Ipapahatid kita. Malamig niyang bigkas na kinasimangot ni Jewel. Nagdadasal siyang wag tong magbunga ng apoy dahil baka mamaya bumigay siya agad. Di ba tayo pwede mag-usap muna? Mahinang tanong nito na nagpalundag sa puso niya. Ngunit kinastigo niya ang sarili. May dapat ba bang pag-usapan? We both signed the annulment paper. Just wait until it's processed. I'll let you know so you can search for another man while I will marry the woman. Talaga bang hihiwalayan mo ko? Di mapigil ang singit na Jewel. Pagsulap niya rito nangangilid ng luha nito kaya mahina siyang napamura sa isip niya. Gusto niya na tong suyuin pero pinigilan niya ang sarili. Isn't that what you want? Malamig niyang tanong. Natigilan si Jewel at kita niyang kumuyom ang kamay nito. Alam niya gigil ito pero hindi makapagtaray kaya't lulubusin niya na ang pangaasar. You don't want this marriage from the very start, right? Pagpapaalala niya.
Kumunot ang noon nito at umiwas ng tingin pero hindi sumagot. I will give you freedom after 2 days and get a man. Wala akong gustong iba, singhal ni Jewel. Muntik na siyang mapangiti sa katarayan nito at pag-amin, pero tinikwas niya ang kilay at malamig itong tiningnan. Is that even my problem? You don't want me anymore, so I will free you. However, I will not marry Margie. Instead, I will marry another woman that my grandfather chose. Hindi niya na ituloy ang sasabihin matapos na hilahin ni Jewel ang batok niya at ihiga siya sa kama. Nawalan siya ng balanse at di inaasahan ang mga labi nito na pumasok sa labi niya, kaya't wala siya magawa kundi hawakan ng magkabila ang bewang nito. Jewel's POV. Mabilis ginalaw ni Jewel ang kanyang labi. Ayaw niyang marinig ang mga sinasabi ni Anton. Ayaw niya na ipinamimigay o pinapahanap siya nito ng iba. Marahan niyang kinagat ay ibabang labi kahit naramdam niya na nailayo siya ni Anton ay nagpabigat pa siya, lalo sa itaas nito. Bahala na itong di makahinga. Kaya lang, siya naghabol ng hininga matapos itong patulan ng hagkan niya. Naitukod niyang kamay sa kama para makalayo rito, ngunit kinabig nito ang batok niya. Napapikit siya na mariin matapos maging masuyong hagkan nito na tila ba pinapaamo ang labi niya. Kung di niya pa to marahang tinulak sa balikat, hindi pa nito titigilan ang labi niya. Kusang lumayo na nakangisi si Anton habang siya'y biniganto ng matalim na tingin at kunwaring pinunasan ng labi niya. Huwag mo kong hagkan kung napipilitan ka lang. Sarkastikong bigkas ni Anton. Napairap siya ngunit natahimik din. Tama naman to. Siya tong unang humagkan pero mas magaling tong pagtala ng ginagawa. As if naman na hindi mo nagustuhan. OMG! Sigaw niya matapos na nitong itulak sa kama. Ang ending itong nasa harapan niya. What were you saying, Bulong ni Anton habang kahibla na lamang ang layo sa mukha niya. Nahigit niyang hininga lalo pati siya makakilos. Di naman to nagpapabigat pero pakiramdam niya, inuubos ito ang paghinga niya. You want me back, huh? Konklusyon nito na ikinapula ng pisngi niya. Gusto niya yatang tawagin lahat ng mabangis na hayop para lang bumalik ang tapang niya. You want me back, huh? Tinapatan niya naman ang mayabang nitong titig pero hindi niya nakayanan kaya't umiwas din siya ng tingin. May sinabi ba akong ganon? Bakit nahiya siya bigla kahit yun naman talaga ang pinunta niya rito? Napasinghap siya na mas lumapit ang mukha ni Anton sa kanya. Sandali lang naman, lumayo ka muna. Kandautal na pakiusap niya rito. Naningkit ang mga mata niya at agad na natigom ang labi nang maglandas doon ang labi nito. Tell me that you want me back, and I will come to you with open arms. Paos nitong bulong at halos malunod siya na mabango nitong hininga. Nagsalubong ang titig nila at kita niya ang katotohanan sa sinasabi nito. Hindi man lang ba siya nito pahihirapan? Sa bagay effort na rin na naghintay siya buong maghapon. Tell me, you want me back as your husband? Napanunok siya sa tanong nito. Oo lang naman ang isasagot niya ngunit natigilan pa siya. Nawala yata ang pagiging tigre niya. Inipon niya ang lakas ng loob at iniawang ang labi. Gusto kita. Hindi man lang niya natapos ang sasabihin matapos itong tawirin ang distansya nila at gawaran siya ng hagkan. Kusang umikot ang kamay niya sa batok nito, ibinalik ang bagsik sa ginagawa nito. Wala na siyang pakialam sa paligid o kung ano pang sunod na mangyayari sa kanilang dalawa. Tila nanuyo ang lalamunan niya at aaminin niya na miss niya ito ng sobra. Anton! Mahinang sambit niya matapos maging madiin ang hawak nito sa kanyang katawan. Imbes na pakawalan ang labi niya, mas lalo pang lumalim ang hagkan nilang dalawa na tila bawal ang bukas. Kusa na nga niyang naipaghiwalay ang hita para lang makatuloy ito ng maayos sa kanya. I miss you. Sambit ito sa pagitan ng kanilang ginagawa. Wala sa loob na napangiti siya at marahang sinabunot ang buhok nito. Kinilig na naman ang buong katawan niya. Hindi na talaga niya pakakawalan ang lalaking to. Sabihin mong gusto mo akong makatuloy dyan sa katawan mo? Nahihirapang bigkas ni Anton bago marahang kagatin ang balikat niya. Napaawang ang labi niya at napadiin ang pagsabunot sa buhok nito. Tanging mahinang sigaw lang din ang naging sagot niya matapos maglandas ang palad itong kanina'y nasa harapan niya. Ngayon ay paibaba na. Aber! Muling tawag ni Anton sa kanya kaya gumuhit muli ang ngiti sa kanya. I miss that Aber.
Pag-amin niya. Totoo namang namiss niya ang pagtawag nito ng aber sa kanya. Dinig niyang mahina tong napatawa kasabay ng pag-angat na mukha nito. Namungay ang mata niya matapos makita ang ngisi nitong hindi mapuknat. Where's my tigress wife? Nasa kulungan siya ngayon at handang paamoy na isang lalaki na nagngangalang Anton. Panambing niyang sagot. Napailing to ngulit kinagat din naman ang ibabang labi. Pabebe? Bulong ni Anton kaya't nahampas niyang braso nito na kinahalakak lamang nito. Kala mo lumayo ka nga. Napirmi ang labi niya nang patakan siya bigla nito ng hagkan. Sumimangot siya nang humiwalay ito. Shh! Don't shout! Maririnig ka nila. Paalala pa nito. Doon lamang nag-sink in sa kanya na nasa mansyon nga pala sila ng Montero. Babalik na sana siya upang itulak ito palayo, pero ipit na siya nito. Nagsimula rin ulit nito na paulanan ng hagkan ng pagitan ng harapan niya. Hindi ba to soundproof? Nag-aaral lang tanong niya. It is, but they know you're here. Huwag kang mag-alala. Hindi sila mangiistorbo lalo pat alam nila ang nangyayari sa mag-asawa sa kalagitnaan ng gabi. Paos na paliwanag nito. Namula ang pisngi niya pero di nagprotesta nang balikan nito ang labi niya. Humagpos lang siya sa likod nito at humawak na mabuti sa braso nito nang gumawa ito ng mumunting galaw. Parehong namigat ang paghinga nila at kahit yata hindi sila magtanggal ng suot, sapat na ang ginagawa nito upang punan ng pagkauhaw nila sa isa't isa. Nag-init na ang pakiramdam niya kahit wala pa naman to sa mismong loob niya. Naging matalim at mainit din ang tingin nito habang pinagpatuloy ang ginagawa. Muling umawang ang labi niya sa paggalaw nito at handa sana tong sabayan kung di lang nito pinigilan ang katawan niya. Let me drive you crazy. Paos at mainit itong bulong. Sinagot niyang hagkan nito kasabay ng mahihinang sigaw niya sa paggalaw nito. Lunod silang pareho sa ginagawa. Oh my, ang birhen kong mata! Ani bigla ng isang boses ng lalaki. Literal na napamulat sila ng mga mata, sabay na napalingon sa bukas na pinto. Nahiya siya bigla at natulak si Anton palayo sa kanya. Matapos makita ron si Aldrin na nakatakip nga ang kamay sa mata, ngunit may siwang naman. Peste ka, Aldrin. Leave! Galit na si Tarito ni Anton kahit pa binabalot na siya ng kumot. Akala ko naman wala silang takip sa katawan. Napayuko siya matapos marinig ang halakak ni Aldrin. Nahagip pa niya ang pagtataas nito ng kamay. I will pretend I did not see anything. You didn't really. It's a normal thing. Go get a wife and make your own baby. Nainis muling singhal dito ni Anton. Hinawakan na niya si Anton sa braso sa takot na baka sugurin nito ang kapatid at suntukin bigla. Don't worry about me, bro. I can bang whoever I want. Pagayabang pa nito. Di niya inasahan ang pagbato rito ng una ni Anton. Tinamaan sa noo si Aldrin at gumuwi pa. Layas! Madaing utos ni Anton. Napalabi ito at hinagod ang sariling noo. I can't. Mamaya nyo na lang yan ituloy. Pinapatawag kay ni Lolo sa opisina. Seryosong bigkas nito na pumukaw ng atensyon niya at nagpalamig sa katawang lupa niya. Namawis ang noo ni Jewel sa sinabi ni Aldrin. Parang di pa siya handang makita si Don Dante. Nahihiya pa siya na nanat siya itong umalis sa mansyon noon. Pero kasi naman, si Anton na nagpapalayo sa kanya. Gotta go. Mabilis na paalam ni Aldrin matapos maramdaman ang galit na titig ni Anton. Nangunot pa ang noon niya nang tumakbo na akala mo takot na takot sa kuya. I should have brought you to your apartment. Napayoko si Anton at nasapo ang noo. Tumikwas ang kilay niya. At bakit sa apartment ko? Bakit? Ayaw mo talaga ako rito? Asik niya rito. Naapanga to ng tingin at malit na napanganga. Ano? Nababahag ng buntot mo ngayong pinapatawag ka ng lolo mo? Sumisid lang palang kaya mo pero hindi kayang... Sandali lang naman, Anton. Reklamo niya matapos tong tumayo at tangayin siya paalis ng kwarto. Wait nga lang, excited ka naman eh. Muling hirit niya. Nagpabigat siya para lang di siya nito madala malapit sa hagdan. Effective naman dahil tumigil to at salubong ang kilay na humarap sa kanya. Sinong nababahag ang buntot ngayon? Malamig nitong tanong. Umirap siya at binawi ang kamay mula rito. Bakit? Ready ka ba na ipakilala ko? Ready ka nang mapagalitan? I am more than ready, Missy. Matagal naman na kitang gusto ipakilala. Ikaw lang tong may ayaw. Napaiwas siya ng tingin dahil doon. Bakit naman kasi ngayon pa? Sa ilang beses na muntik silang makita, ngayon pa talaga? Wala bang rewind? Kunwari di na lang ako nagpunta rito. Alanganin pa siyang tumawa, pero naglaho ang peka niyang tawa matapos di kumibo si Anton.
Napakaseryoso nito at di yata sasayaran ng ngiti ang labi. Why did you come here in the first place? Seryosong tanong nito. Napakarap siya at bagyang umawang ang labi. Oo nga pala't gusto niya tong balikan. Ayaw niya na ng hiwalayan. Isn't it that you want me to be back? Mas seryoso na ang boses nito. Talaga bang siyang naghabol? Ayaw niya yatang balikan na eksena na to sa buhay niya. Di dapat kasi siya naghahabol. Pero ayaw naman niya mapunta to sa iba. Selfish na kung selfish. Oo, ayoko magpakasal ka sa iba. Mahinang sagot niya. Then fight for me. Ipaglaban mo ako ng harapan sa harap ng lolo ko. Panindigan mo ko. Hamon ni Anton sa kanya na kinalaki ng mga mata niya. Ha? Ipaglalaban kita sa harap ni Don Dante? Tumango ito at halatang hindi nagbibiro. As in ngayon na? This is perfect timing, Missy. He found out there was a woman inside my room. Should it tell him that you're just my fling? You want that? Nanlaki yata butas na ilong niya sa sinabi nito. Hindi siya papayag taga-aliw lang pakilala sa kanya, no? Parang nabuhay ang himaymay ng dugo niya at na-challenge sa sinabi nito. Tinaas niyang noo at tinapangan ng tingin. Fling? Asawa mo ako at yun ang dapat sabihin mo. Matapang niyang bigkas. Sandaling natigilan si Anton at muling tumitig sa kanya. Pagkaraay sumayaw sa abuhin nitong mga mata ang tuwa. Napapalakpak pa na hindi niya rin maintindihan. Good girl, my aber. We don't need to hide this marriage anymore. All we need to do is face my grandfather and tell him the truth. That way you can have me for life. Isa sa publiko rin ang kasal natin dalawa. Natutuwang paliwanag ni Anton na nagpalaki sa mata niya. Hindi niya rin magets lahat ng yon pero sinabi niya na isa sa publiko ang kasal nila ay nagpakaba sa kanya. Hindi pwede. Ayaw niyang malaman ng ama niya at ni Margie ang namamagitan sa kanila ni Anton. Hindi pa ngayon.